Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng mainit na usapin sa South China Sea, gaano nga ba kahalaga para sa Pilipinas ang malawakang suporta mula sa Estados Unidos? Lalo na pagdating sa sektor ng langis at enerhiya. Kaya ba nitong mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? O mas magpapalala pa ito sa tensyon kontra China? Matagal nang hinahangad ng Pilipinas ang makapagtuklas ng sarili nitong reserba ng langis at gas sa West Philippine Sea. Ngunit dahil sa matinding pagtutol at agresibong kilos ng China, tila imposible ito kung walang matibay na suporta mula sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang inaangkin ng China ang halos buong bahagi ng karagatan. At kahit malinaw ang desisyon ng International Arbitral Tribunal noong taong 2016 na pumapabor sa Pilipinas, ay hindi ito kinikilala ng Beijing. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang presensya at suporta ng Estados Unidos upang maipagpatuloy ng Pilipinas ang mga ambisyosong planong eksplorasyon sa lugar. Kamakailan lamang ay naganap ang makasaysayang anunsyo mula sa ilang malalaking kumpanyang Amerikano na nagpahayag ng intensyong mamuhunan sa Pilipinas. Hindi ito simpleng pangakong walang basehan kundi konkretong aksyon. Mahigit $1 bilyong ang inilaan ng mga kumpanyang ito para sa iba't ibang proyektong pang-enerhiya na magbibigay ng malaking oportunidad at benepisyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pondong ito ay hindi lamang tutulong upang mapalakas ang infrastruktura ng bansa, kundi makalilikha rin ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng mga pamumuhunan ng Estados Unidos ay ang pagtatatag ng liquefied natural gas, LNG, infrastructure. Lubhang napapanahon ito sapagkat inaasahan na ang pagkaubos ng reserbang gas sa Malampaya sa taong 2024. Ang Malampaya ay matagal nang nagsusuplay ng malaking bahagi ng pangangailangang enerhiya ng Luzon, ngunit dahil nalalapit na ang tuluyang pagkaubos nito, kailangang humanap ng alternatibong mapagkukunan ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ang LNG ay nakikitang pinakaangkop na solusyon upang matiyak na hindi mahaharap ang bansa sa matinding krisis sa enerhiya sa mga susunod na taon. Bukod dito, malaking bagay din ang pagpasok ng Estados Unidos sa larangan ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Sa matagal na panahon, ay naging limitado ang mga opsyon ng bansa sa enerhiya, dahilan upang manatiling mataas ang presyo ng kuryente, isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ngunit sa tulong ng mga bagong pamumuhunan at kolaborasyon sa Amerika, inaasahang lalawak ang mga mapagpipiliang pinagkukunan ng enerhiya tulad ng LNG, renewable energy, at maging ang mas modernong teknolohiya sa enerhiya. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapababa ng presyo ng kuryente, kundi magbibigay rin ng mas matatag na pundasyon upang matiyak na sapat at ligtas ang supply ng enerhiya sa Pilipinas. Sa kabilang banda, mahalaga ring maunawaan na ang mga pamumuhunang ito ay isang sagot sa mga matagal ng kinakaharap na hamon ng Pilipinas sa sektor ng enerhiya. Bukod sa napakataas na presyo ng kuryente, hinaharap din ng bansa ang pangangailangang magkaroon ng mas malinis at mas sustainable na mga pagkukunan ng enerhiya upang matugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Ang Estados Unidos ay kilala bilang isa sa mga global leaders pagdating sa renewable energy at green technology. Kaya't ang kooperasyon dito ay magbibigay daan upang mapabilis ang transisyon ng Pilipinas patungo sa mas eco-friendly na mga opsyon sa enerhiya. Ang mga hakbang na ito ng Estados Unidos ay malinaw na indikasyon ng kanilang mas malawak na suporta sa Pilipinas. Hindi lamang bilang matagal ng kaalyado, kundi bilang isang mahalagang partner sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa panahon kung saan mas lumalalim ang tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng Amerika at China, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng Pilipinas
upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang dominasyon ng iisang bansa lamang. Bukod sa direktang benepisyo sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura at seguridad sa enerhiya, ang mga investment na ito ay isang malakas na mensahe sa China na hindi basta-basta iiwanan ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea at na may matibay itong suporta mula sa malalakas nitong kaalyado. Para sa maraming Pilipino, ang presensya ng Amerika ay nagbibigay din ng dagdag na kumpiyansa na hindi pababayaan ng mundo ang Pilipinas sakaling magkaroon ng anumang banta sa soberanya ng bansa. Habang inaabangan pa ang iba pang detalye ng pamumuhunan ng Estados Unidos, malinaw na hindi lamang ito usapin ng ekonomiya at enerhiya, kundi may malawak na implikasyon sa geopolitics sa buong Timog Silangang Asya. Isang malaking hakbang ito ng Pilipinas upang ipakita sa China at sa buong mundo na determinado itong ipaglaban ang sariling interes at karapatan nito bilang isang malayang bansa. Hindi maitatanggi na ang mga galaw ng Estados Unidos ay nagdulot ng pagkabalisa sa China. Ngunit para sa Pilipinas, ang suportang ito ay isa lamang patunay na mahalaga ang bansa sa pandaigdigang entablado at hindi ito nag-iisa sa gitna ng anumang banta sa kanyang kalayaan at soberanya. Sa tulong ng mga investment na ito mula sa Amerika, mas handa na ngayon ang Pilipinas na harapin ang anumang hamon na dala ng tensyon sa South China Sea at higit pang palakasin ang ekonomiya para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na habang patuloy ang paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, ay lumalaki rin ang pagkabalisa ng China. Sa gitna ng mga umaatikabong usapin tungkol sa South China Sea, naglabas na ng formal na pahayag ang China na nagsasabing nasa crossroads ngayon ang relasyon nito sa Pilipinas. Ayon sa pamahalaan ng China, dapat umanong suriin ng Pilipinas ang magiging direksyon ng bilateral relations nito, sapagkat anumang maling hakbang ay maaaring mauwi sa seryosong hidwaan na posibleng hindi na maibalik pa sa dati. Ang babalang ito mula sa China ay hindi simpleng pagpapahayag ng pagkadismaya, kundi isang malinaw na senyales na handa silang gumawa ng mas seryosong hakbang upang kontrahin ang patuloy na pagpasok ng impluwensya ng Amerika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, lalo pang tumitindi ang tensyon dahil sa agresibong hakbang ng China upang palakasin ang kanilang presensya militar sa South China Sea. Hindi may kakaila na parami ang naitatalang sightings ng mga Chinese warships, Coast Guard vessels, at maging mga maritime militia vessels sa mga karagatang nasasakupan mismo ng Pilipinas. Hindi ito isang simpleng aksidente, kundi sadyang pagpapakita ng puwersa ng Beijing bilang tugon sa papalakas na suporta ng Estados Unidos sa bansa. Bukod pa rito, tila ginagamit din ng China ang ekonomiya bilang sandata upang ipakita ang kanilang disgusto. Kamakailan lamang ay nagpatupad ang Beijing ng panibagong hanay ng taripa laban sa mga produktong enerhiya na nagmumula sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay direktang tugon sa lumalalim na kooperasyon sa enerhiya ng Pilipinas at Amerika. Hindi ito basta-basta dahil ang nasabing taripa ay may epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi maging sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Maaaring magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng langis at gas na makakaapekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa, lalo na sa mga bansang umaasa ng lubusan sa imported na enerhiya. Ngunit hindi lamang militar at ekonomiya ang ginagamit ng China bilang tugon sa pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos. Mayroon din silang long-term strategy upang panatilihin ang impluwensya nila sa rehiyon. At ito ay ang mas agresibong pagpapalawak ng Belt and Road Initiative, BRI. Sa ilalim ng programang ito, nag-aalok ang China ng malaking pondo para sa infrastruktura at kalakalan sa iba't ibang bansa sa Asya at iba pang bahagi ng mundo.
kabilang na ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng BRI, tinatangkang ilapit ng China ang Pilipinas sa kanilang impluwensyang politikal at ekonomikal, sa pag-asang mabawasan o tuluyang maputol ang matibay na ugnayan ng bansa sa Estados Unidos. Ngunit, ang hamon dito ay may posibilidad na maipit ang Pilipinas sa napakalaking utang at maging dependent sa China. Isang sitwasyon na maraming eksperto ang nagbabala na maaaring humantong sa isang debt trap. Patuloy rin ang babala ng China sa Pilipinas ukol sa posibleng mga negatibong implikasyon ng paglalapit nito sa Amerika. Ayon sa mga opisyal ng China, dapat ay magdalawang isip ang Pilipinas sa anumang hakbang na maaaring makasira ng lubusan sa relasyon ng dalawang bansa. Bagaman idinadaan pa sa diplomatikong wika ang mga ganitong pahayag, hindi maitatangging may nakatagong pagbabanta rito na maaaring magresulta sa mas matitinding aksyong pang-ekonomiya o pang-militar. Ang paulit-ulit na paalala mula sa Beijing ay indikasyon ng lumalalim nilang pangamba sa posibilidad na tuluyang mawala ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang impluwensya sa Asya. Ngunit mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino na ang ganitong klaseng reaksyon mula sa China ay patunay lamang na tama ang desisyon ng Pilipinas na palawakin ang kooperasyon sa Estados Unidos. Kung tutuusin, hindi dapat madiktahan ng anumang bansa, kabilang na ang China, ang mga desisyong ginagawa ng Pilipinas para sa sariling interes at seguridad nito. Ang pagpapakita ng China ng ganitong klase ng pagkabalisa ay tanda na kinikilala nila ang lakas at potensyal ng ugnayang Pilipinas-Amerika na hadlangan ng kanilang dominasyon sa South China Sea. Sa kabilang banda, mahalaga ring bigyang pansin na hindi ganap na maituturing na banta lamang ang mga kilos ng China. Ito ay tanda rin ng desperasyon at malinaw na indikasyong ramdam nila ang epekto ng lumalawak na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kung tutuusin, ang pagpapalakas ng presensyang militar at pagpapataw ng taripa ay mga kilos ng bansang naiipit sa alanganing posisyon dahil alam nilang limitado na lamang ang kanilang opsyon para mapigilan ang ganap na pagbabalik ng Pilipinas sa impluwensya ng Amerika. Para sa maraming Pilipino, ang nangyayaring ito ay isang mahalagang pagsubok sa tapang ng bansa na ipaglaban ang sarili nitong soberanya at karapatan sa gitna ng agresibong pagkilos ng China. Sa huli, ang Pilipinas ay hindi maaaring patuloy na mabuhay sa takot o pangamba dahil lamang sa pagbabanta mula sa China. Kailangang harapin ng bansa ang sitwasyon ng may malinaw na paninindigan at matibay na suporta mula sa mga kaalyadong tulad ng Amerika na handang magbigay ng sapat na suporta sa sandaling lumalapa ang tensyon. Ang malinaw dito, bagaman kinikilabutan ng China sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos, hindi ito dapat maging hadlang upang ipagpatuloy ng bansa ang sariling interes at layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa panahong sinusubok ang katatagan ng bansa, ang tamang sagot ay hindi pag-urong kundi ang matapang na pagtindig sa sariling prinsipyo at soberanya. Hindi lamang tensyon at agam-agam ang dala ng lumalalim na kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, kundi malinaw rin ang napakaraming benepisyong pang-ekonomiya na matatanggap ng Pilipinas mula sa mga pamumuhunang ito. Isa sa pinakamalaking epekto ay ang direktang paglikha ng trabaho para sa libu-libong Pilipino. Sa panahon kung saan patuloy pa rin ang pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya, mahalagang kilalanin ang ambag ng Amerika sa pagpapalakas ng hanapbuhay para sa mga Pilipino sa iba't ibang sektor gaya ng enerhiya, infrastruktura at teknolohiya. Ang mga inisyatibang inilunsad kamakailan lamang ng mga kumpanyang Amerikano ay tinatayang makalilikha ng hindi bababa sa 10,000 trabaho na posibleng dumoble pa habang nagpapatuloy ang pagpasok ng iba pang investors.
Hindi lamang simpleng trabaho ang malilikha, kundi mataas ang kalidad ng mga ito. Kabilang na ang mga propesyon sa larangan ng renewable energy, engineering, information technology, logistics, at maging sa advanced manufacturing na inaasahang lalawak sa bansa sa susunod na mga taon. Sa bawat bagong trabaho, mas maraming pamilyang Pilipino ang magkakaroon ng maayos na kita na magiging dahilan ng mas malawak na pag-angat ng kabuhayan. Bukod sa direktang epekto sa paglikha ng trabaho, mas malawak din ang potensyal ng mga pamumuhunan ng Estados Unidos upang mapalakas ang infrastruktura ng Pilipinas. Kilala ang bansa sa mahinang infrastruktura na madalas sisihin bilang dahilan ng mabagal na pag-unlad ng ekonomiya. Ngunit dahil sa mga bagong proyektong infrastrukturang pinupondohan ng Amerika, mula sa pagpapagawa ng mga modernong kalsada at tulay, pagtatayo ng mga pasilidad ng enerhiya, hanggang sa pagpapaunlad ng mga pantalan at paliparan, unti-unting natutugunan ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kapansin-pansin din na dala ng Amerika sa bansa ang mga makabagong teknolohiya na dati ay pangarap lamang ng marami. Sa pagpasok ng mga kumpanyang Amerikano, ay kaakibat nito ang mga advanced technology systems, automated equipment, digitalization, at artificial intelligence na hindi lamang magpapabilis, kundi magpapahusay din ng operasyon sa iba't ibang industriya ng Pilipinas. Hindi simpleng pag-unlad lamang ang hatid ng mga ito, kundi tunay na modernisasyon ng ekonomiya na siyang maglalagay sa Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa teknolohiya at digital economy. Dahil sa ganitong antas ng modernisasyon at matibay na suporta mula sa Estados Unidos, tumataas din ang kumpiyansa ng iba pang mga dayuhang mamumuhunan na maglagak ng kanilang kapital sa Pilipinas. Nagbibigay ito ng malinaw na mensahe sa pandaigdigang merkado na hindi lamang bukas sa negosyo ang bansa, kundi protektado rin ang kanilang mga investment mula sa anumang panganib o kawalang katiyakan. Ang resulta nito ay mas lalong lalawak ang pamumuhunan mula sa iba pang malalaking ekonomiya gaya ng Europa, Japan, South Korea at Australia na magpapasigla pa lalo sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang epekto ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga dayuhang mamumuhunan ay hindi limitado sa simpleng pagpasok ng kapital. Dala rin nito ang malawakang oportunidad para sa pakikipagkalakalan na magbibigay daan sa mas malawak na export ng mga produktong Pilipino sa international markets. Dahil dito, mas magiging competitive ang mga lokal na industriya at mabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyo na lumago, lumawak at magkaroon ng global presence. Ang pagpapalalim ng ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isa pang malaking aspeto na hindi dapat baliwalain. Hindi lamang simpleng import-export ang pinatatatag ng relasyon ng dalawang bansa, kundi pati na rin ang kooperasyon sa iba't ibang aspeto gaya ng intellectual property rights, teknolohiyang agrikultural, industriya ng renewable energy, at maging ang industriya ng serbisyo tulad ng outsourcing at IT BPO. Dahil dito, mas nagiging malinaw na ang relasyon ng dalawang bansa ay nakabase sa mutual na benepisyo na hindi lamang limitado sa seguridad, kundi pati sa ekonomiya at kaunlaran. Ang kooperasyong pang-ekonomiya na ito ay nagbibigay rin ng magandang ehemplo sa iba pang bansa sa Asya kung paano mapalalim ang ugnayan nang hindi isinasakripisyo ang soberanya o kalayaan ng bansa. Sa ganitong perspektiba, ang Pilipinas ay nagiging isang modelo sa rehiyon na hindi kailangang umasa lamang sa iisang dominanteng bansa para sa ekonomikal na pag-unlad. Bagkus, malinaw na ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng maraming kaalyado ay isang matalinong hakbang upang protektahan ang pambansang interes ng bansa.
Kaya't habang patuloy ang pagpapakita ng pagkabalisa ng China, hindi dapat mawala sa paningin ng bawat Pilipino ang mas malawak na potensyal ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Sa kabila ng anumang banta o babala mula sa Beijing, mas makabuluhan ang pagtanggap sa suporta ng Estados Unidos dahil malinaw na ang interes ng Pilipinas ay laging nasa unahan ng mga hakbang na ito. Sa huli, ang mga bagong trabaho, pinahusay na infrastruktura, modernong teknolohiya, kumpiyansa mula sa global market, at mas matatag na ugnayang pangkalakalan ay tunay na benepisyong hindi maaaring ipagpalit sa panandaliang takot o banta mula sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng napakaraming benepisyo na dala ng lumalawak na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos, hindi rin maitatanggi na may ilang mga panganib na kaakibat ito, partikular na sa relasyon ng Pilipinas sa China. Isa sa pinakaseryosong banta ay ang pagtaas ng tensyon sa South China Sea. Habang patuloy na lumalalim ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, mas tumitindi rin ang pananaw ng China na ito ay isang pagtataksil sa kanilang naunang mga kasunduan na solusyonan ang mga hindi pagkakaunawaan sa diplomatikong paraan. Dahil dito, may mataas na posibilidad na lalo pang maging agresibo ang China sa pagpapakita ng puwersa nito sa karagatang inaangkin din ng Pilipinas. Hindi imposible na dumami ang presensya ng Chinese Coast Guard, maging mga barkong pandigma, na maaaring humantong sa mas malubhang sitwasyon kung sakaling magkaroon ng di sinasadyang insidente o komprontasyon. Bukod pa rito, hindi lamang limitado sa isyong militar ang posibleng maging tugon ng China sa Pilipinas. Nandyan din ang seryosong panganib sa kalakalan at ekonomiya na maaaring maging resulta ng lumalalim na relasyon ng bansa sa Estados Unidos. Alam ng marami na ang China ang isa sa pinakamalaking merkado para sa mga produktong agrikultural ng Pilipinas tulad ng saging, pinya, mangga, at iba pang export na lubhang nakadepende sa malawakang demand ng China. Kung sakaling ipatupad ng Beijing ang paghihigpit o pagbawal sa pag-import ng mga produktong ito, malubha ang magiging epekto sa mga Pilipinong magsasaka at exporter na umaasa sa matatag na merkado mula sa China. Hindi lamang mawawalan ng bilyong piso ang ekonomiya ng bansa, kundi posibleng mawalan din ng hanap buhay ang libu-libong manggagawa at negosyanteng Pilipino na matagal nang umaasa sa kita mula sa kalakalang ito. Isa pang aspeto na hindi maaaring baliwalain ay ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers, OFWs, na nasa mainland China at Hong Kong. Dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, maaaring maging komplikado ang sitwasyon ng mga OFWs. Nakasalukuyang nasa mahigit 200,000 katao sa Hong Kong at libo-libo pa sa mainland China. May panganib na maging target sila ng mas mahigpit na regulasyon, diskriminasyon, o maging harassment na maaaring gamitin bilang indirect pressure ng China laban sa Pilipinas. Hindi imposible na magkaroon ng mas mahirap na proseso sa pagkuha ng working visa o kaya naman ay mas mababang prioridad sa employment opportunities ang mga Pilipino dahil lamang sa umiiral na tensyon politikal. Bukod pa rito, lubhang mahalaga ring pansinin ang posibilidad na maaapektuhan ang mga infrastructure projects na pinopondohan ng China. Sa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno, maraming malalaking proyekto ang pinopondohan ng China, gaya ng mga tulay, kalsada, railway system, dam, at iba pang pasilidad na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Kung sakaling tumugon ang China sa pamamagitan ng pag-antala o kanselasyon ng mga proyektong ito, tiyak na malaking dagok ito sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo pat marami sa mga ito ay malapit ng matapos o nasa kalagitnaan ng konstruksyon. Sa kasong ito, kakailanganing maghanap ang gobyerno ng agarang alternatibong mapagkukunan ng pondo na hindi naman ganoon kadali
dahil limitado lamang ang available na kapital mula sa ibang foreign investors. Hindi lamang iyon, ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay maaari ring magresulta sa diplomatic isolation ng Pilipinas mula sa ilang kaalyado ng China sa rehiyon. Sa kasalukuyan, marami sa mga bansang kaibigan o kaalyado ng Pilipinas ay may matibay ding ugnayang pang-ekonomiya at pampolitika sa China. Dahil dito, posibleng gamitin ng China ang impluwensya nito upang limitahan ang partisipasyon ng Pilipinas sa mahahalagang regional forums gaya ng ASEAN, APEC at iba pang mga trade agreements na mahalaga sa pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas. Kung mangyari ito, hindi lamang mapipigilan ang pagdaloy ng impormasyon at kooperasyon mula sa mga kapitbahay nitong bansa, kundi posibleng maipit din ang Pilipinas sa isang sitwasyon kung saan mahirap itong makakuha ng suporta mula sa rehiyon, lalo na kung kakailanganin nito ang diplomatikong suporta sa hinaharap. Gayunpaman, mahalagang tingnan ng Pilipinas ang sitwasyon na ito ng may mahinahong pananaw at matibay na determinasyon. Bagaman tunay ang mga panganib na ito, hindi rin naman nangangahulugan na dapat umatras o sumuko ang Pilipinas sa presyur ng China. Ang pagpapalalim ng relasyon sa Estados Unidos ay isang desisyong estratehiko na kung tutuusin ay hindi naman direktang laban sa China, kundi para lamang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at protektahan ang pambansang interes ng bansa. Kailangan lamang paghandaan ng Pilipinas ang posibleng mga tugon ng China, lalo na ang paghahanap ng alternatibong merkado para sa mga produkto nito, pagprotekta sa mga OFWs, at paghahanap ng iba pang bansang maaaring tumulong sa mga proyekto sa infrastruktura sakaling umatras ang China. Ang mahalaga ay maging handa ang Pilipinas sa anumang mangyari at manatiling matatag sa gitna ng hamon na ito. Hindi kailangang ipagpalit ng bansa ang soberanya at karapatan nito para lamang masiguro ang magandang relasyon sa China. Sa bandang huli, ang pagpapakita ng katatagan, tapang at diplomatikong talino ay siyang tunay na susi upang matagumpay na malampasan ng Pilipinas ang lahat ng pagsubok na ito, gaano man kalaki ang tensyon na dulot ng umiinit na relasyon nito sa Estados Unidos at China.